So hello no ngayon alam nyo ba no na dito sa atin sa Pilipinas no sa buong mundo no at especially dito sa Pilipinas no na maraming mga religion na nagsitayuan ngayon no hindi lang siguro 100,000 nagsitayuan. Maraming mga religion na nagsitayuan ngayon no na nagsasabi na nangangaral patungkol kay Kristo na nagsasabi na sinusunod nila si Kristo, sumasampalataya sa kay Kristo, sumasamba sila sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Ngunit, hindi namumuhay sa salita ni Kristo. Maraming mga tao o religion na gumagawa niyan ngayon. Alam nyo ba? No? Dito kasi, dito sa Pilipinas, may mga religion dito na nagbabawal patungkol sa pagkain. No? Sa mga pagkain. Alam nyo ba na sa panahon noong unang panahon, dito sa Acts, sa panahon ni Pedro, no, 'di ba? Pinakita sa kanya ni Kristo yung isang nakaano yung pagkain na yon ng mga hayop no ng mga marumi no na sabi niya sige mag-ihaw ka at kumain. Tapos ano sabi ni ni Pedro? Ayoko kasi nga yung bibig ko yung tiyan ko, yung bibig ko hindi pa napasukan o hindi pa nakakain ng mga maruruming pagkain. Ngunit anong sabi ng Panginoon? Huwag mong sabihan na marumi ang mga pagkain na nilinisan na ng Diyos. Dito naman sa sulat ni Timoteo, nagsasabi pa rin si Apostol Pablo na malinis ang mga pagkain sa pamamagitan ng pananampalataya at panalangin. Yun ang sinasabi dito sa Biblia sa Timoteo. Dito naman sa sulat ni Marcos, noong mga panahon na hindi pa nakapaghugas ng kamay, nung mga Parisiyo nagagalit sa kanya kasi ganito yung mga apostolis niya ay kumain daw, hindi pa naghuhugas ng kamay. So nangangahulugan yon, sinasabi niya, hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang makakarumi sa tao, kundi ang lumalabas sa bibig. Lahat ng uri ng kasamaan na lumalabas sa bibig, naggaling yan sa puso at isip ng tao. Sa puso talaga yan lumalabas sa bibig. Yan ang nakakarumi sa tao. Doon sa isang talata, sinasabi doon, nangangahulugan na ang lahat ng pagkain ay makakain. Dito naman tayo sa Acts, nagbabawal doon ang dugo pa rin. Ngayon, itong SDA, nagbabawal sa kanila na bawal kainin ang pagkain na ito na baboy. Bakit? Matindi kasi ang sa kanila, trauma sa kanila yung baboy. Kasi nga, yung baboy sa panahon ni Kristo, nung pinalayas ni Kristo yung isang demonyo doon sa tao at humiling yung demonyo na papasok sila doon sa panon ng mga baboy, na libo at tayo ng mga baboy. At yung mga baboy na yun, nagsitakbuhan patungo doon sa pangpang at naubos na matay. So, yun yung sinasabi ng mga SDA na ito na bawal kainin ang mga baboy kasi nga marumi, kasi nga pinasukan ng demonyo. Hindi nila alam, hindi naman lahat, idoon lang yun, sa nakasulat yun. Ang sinasabi dito sa Biblia, ang lahat ng pagkain ay makakain na. Ngayon, yung pinagbabawal nilang pagkain, totoo yan sa panahon yan ni Moises sa kautusan o batas ng Diyos sa panahon ni Moises. Doon sa Levitico chapter 11 yata yun, kung hindi ako nagkakamali, na bawal kainin ang mga ganito, ganyan. No, bawal kainin yan. Pero, nangangahulugan ba ito na sa simula pa lamang before Moises ay bawal na talaga itong kainin? Dito sa sulat ni Noah, sa panahon ni Noah, ang Diyos nag-utos na ang lahat ng mga uri ng mga hayop maaari inyong kainin maliban lamang sa dugo. O, lahat ng uri, wala siyang pinagbabawal doon na lahat ng uri ang sabi niya. Maliban lamang sa isa, sa dugo. Yun ang sinasabi. Ngayon, sa simula pa lamang, before Moises, before sa kautusan, hindi na bawal yun. Sa panahon ni Kristo, nababago yun. Yung mga bawal noon, sinasabi ni Kristo na nilinisan na yan ng Panginoon. Huwag mong sabihin na marumi. At doon din mababasa yan sa sulat ni Apostol Pablo patungkol sa mga pagkain na nilinisan na sa pamamagitan ng dalangin o panalangin o pananampalataya. No. Ngayon, kung si Kristo nagsasabi na ang lahat ng pagkain na ito ay malinis na, tapos sasabihin nyo, hindi yan malinis, hindi kami kakain yan kasi marumi yan.
So nangangahulugan, hindi kayo namumuhay kay Kristo. Doon kayo nakapanig sa mga Parisiyo. Kaya itong SDA na ito is the biggest false religion. Mas sinusunod nila yung kautusan ng kanilang relihiyon kaysa mismo sa utos ng ating Panginoon, kaysa sa salita mismo ni Kristo. Anong sinabi ng ating Panginoong Kristo? Ano sabi niya? Kung ang isang bulag, hihila pa sa iba pang bulag, silang lahat mahuhulog sa kanal. So hayaan nyo sila. Yan ang sinasabi at babala ni Kristo sa mga taong yan, sa mga SDA na yan. Huwag nyo sanang isipin na naninira ako. Hindi paninira yan, kundi explanation yan patungkol sa kautosan ng Diyos. Ang sinusunod nyo kasi, yung utos ng inyong mga pastor, yung church leader, without examining the Holy Scripture, the truth in the light of the Holy Scripture. Yun ang pinaniwalaan nyo, yung tao, hindi yung salita ni Kristo. Ngunit hindi nakapagtatakayan kasi nga sabi ni Kristo, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon makakapasok sa kaharian ng Diyos. So kaya nga sinasabi ko na maraming mga religion na nagsitayuan ngayon na tumatawag kay Kristo, naniniwala kay Kristo, sumasamba kay Kristo. Ngunit ano sabi ni Kristo? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, kundi sila lamang na mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos is ito, ang salita ni Kristo. Anong sabi ni Kristo? Bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon kung hindi nyo rin naman susundin ang mga pinag-uutos ko? Yung mga salita ko, yan ang sinasabi ni Kristo. Naniniwala kayo kay Kristo, ngunit hindi kayo naniniwala o sumusunod sa kanyang mga salita. Hindi kayo namumuhay sa kanyang salita. So paano ninyo masusunod ang kalooban ng Diyos kung ang kalooban ng Diyos ay maniniwala tayo sa anak? Anong sabi ng ating Panginoon? Anong sabi ng Panginoon doon kay Kristo? Ikaw ang minamahal kong anak. Tapos anong sabi niya doon sa mga tao? Pakinggan ninyo siya. So pakinggan natin siya kung ano yung sinasabi niya, buhay na walang hanggan yun. Kasi Kristo, yun yung susundin natin. Yun yung utos natin ng Diyos Ama, na pakinggan natin ang salita ni Kristo. Itong mga taong ito, sumasamba sa Diyos. Ngunit ano sabi ng Panginoon? Itong mga taong ito, walang kabuluhan ng kanilang pagsamba at mga papuri. Bakit? Kasi nga, ang sinusunod nila, ang mga kautusan na gawa ng tao, at hindi sa Diyos. Yan ang sinasabi dito sa Biblia. Kaya nga, hindi nakapagtataka na itong religion na ito, kung ibibis mo ang Biblia, false religion yan. Nagiging pintuan yan patungo sa impyerno. Kaya kung hindi kayo gigising, hindi kayo mamulat, di good luck. Kung ayaw nyo, kung sasabihan nyo ako na, hindi kasi yung pumapasok sa bibig, hindi naman yun patungkol sa pagkain, kundi sa paghuhugas. Hindi nyo ba naiintindihan? Na maraming meaning yan. Anong sinabi dito? Nangangahulugan na lahat ng pagkain ay makakain. Hugas ba ng kamay yun? Karumi ba sa kamay yun? So nangangahulugan, ang inyong religion ay mali. Kung ipaglalaban ninyo na tama kayo, bahala kayo. Basta ito ay nagiging warning. At ang Biblia mismo, ang kautusan mismo, ang salita mismo ni Kristo, ang nagsasabi na kayo ay false religion. Kung ipagpatuloy nyo yan, maghihilahan kayo para kayong mga bulag na naka-blindfold. Nakaka-blindfold, kahit hindi bulag, nakaka-blindfold, bulag na lang, nahihilaan kayo, natutulukan, nagikuano kayo, hulog kayo sa kanal. Yan ang sinasabi dito sa Biblia. Ito ay babala. Hindi ako ang may sabi nito, kundi according ito sa mga sinasabi sa Biblia, sa mga kautusan ni Kristo. Kaya kung gusto niyo ipaglalaban ng paniniwala niyo, bahala kayo. Kasi ang Biblia, mananatiling tama yan. At mananatiling matatag yan. Mamuhay man kayo sa kadiliman, mamuhay man kayo sa kamalian na para sa inyo ay tama, ang Biblia magre-rectify sa inyo pagdating ng panahon. Ang salita ni Kristo magre-rectify sa inyo na nagsasabi na mali kayo. Kaya kayong mga member na yan, na pasok lang kayo ng pasok, na hindi kayo nagbabasa ng Biblia at manood at nanikinig lang kayo ng mga sinasabi ninyong mga leader without examining the truth and light of the Scripture.
at maniniwala pa rin kayo sa mga maling mga turo dyan, darating yung araw, sila at kayo magsasama-sama. Yan ang sinasabi sa Biblia, hindi ako ang may sabi niya. Yan ang sinasabi. No? So hanggang dito na lang, and God bless everyone.